Hi guys! Para sa mga gumagamit ng Microsoft SQL Server dyan, here's a tutorial. Thank you sa nag-request. Start muna tayo sa installation ha. Para sa mga nakapag-install na, pwede nyo namang i-skip tong part na to. Start tayo. Open your browser. Search nyo lang SQL Server Download. Click nyo lang to. SQL Server Downloads. Eto. Scroll down. Close nyo lang to. Dito sa ibaba, makikita nyo tong Developer and Express. SQL Server 2022 yung latest. Itong Express ang ida-download natin. It is designed for entry-level and small-scale apps. It is also free. Yung developer kasi, as in for development na siya. It has been available for free to developers, but it's not intended for production use. Click nyo lang tong download now. After ma-download, install nyo lang. Ito na siya. SQL Server 2022 Express Edition. Tapos, may 3 choices. Basic, Custom, and Download Media. Dito tayo sa Basic. Huwag na natin pahirapan yung mga buhay natin. But still, it's up to you. This is just an example. Kayo pa rin yung masusunod, syempre. After that, meron tayo ritong license terms. Agreement. Click Accept, dahil alam ko namang hindi nyo na binabasa yan. Next, Location. Diyan may install yung SQL Server nyo. Set nyo lang. Yung sa akin, okay na yan. Nandyan din yung download size and yung free space nyo. Once na okay na kayo sa path or location, click Install. Kapag natapos na siya and successful, ito yung makikita nyo. Installation has completed successfully. Nandyan yung connection string, log folder, media folder, and installation resources folder. Next, mag-i-install naman tayo ng SSMS. Ano ba yung SSMS? IDE siya. SSMS stands for SQL Server Management Studio. GUI siya na gagamitin natin to interact with SQL Server. Parang PHP may admin kung SAMP yung gamit nyo. Nice, di ba? Pagka-click nyo doon, magre-redirect lang tayo dito sa website na to para ma-download natin yung SSMS. Scroll down nyo lang, then makikita nyo to. Free download for SQL Server Management Studio 19.2. Click nyo lang yan to download the SSMS. Ayan. Wait lang natin ma-download. After that, install nyo lang. Minimize ko lang tong browser. Tapos, pwede na muna natin tong i-close. Tong SQL Server 2022. Ayan. Ito yung SSMS natin. Ayan yung installation wizard. Location, kung saang path siya mai-install. Click Install. It will ask you for an administrative privileges. So, click Yes lang. Medyo matagal din tong part na to. Makikita nyo naman dyan yung progress ng installation. Fast forward ko na. Umabot kasi ito ng mga 3 to 5 minutes. Okay. Setup completed. Close nyo lang. So, na-install na natin yung SQL Server and SQL Server Management Studio. So, open ko yung SSMS ko. Medyo nakakabulol. Dito sa search, pwede nyong i-search lang yung SSMS. And magdi-display na dyan yung SQL Server Management Studio. Pagbukas nyan, ganito yung makikita nyo. Ayan siya.
Server type, database engine. That's fine. Server name, name ng laptop ko. Okay na rin. Authentication, Windows authentication. Okay na rin yan. Pero kung gusto nyong baguhin, go lang. Kung anong setup nyo. But in this tutorial, I'm going to proceed with Windows authentication. Okay na to. Click Connect. And there you go. Connected na siya sa SQL Express. Click File lang, New, to create a new file obviously, or to create a new query. Pwede rin namang ito, New Query. Click nyo lang yan. Ayan. So, ayan yung query window. Create tayo ng database. Create database, EMS_DB. Ito rin yung ginawa natin sa SAMP na database name kung napanood nyo siya. Semicolon. Click Execute. Ito yung button. Sa baba, may message dyan. Commands completed successfully. May oras pa, pati date. Dito sa gilid, makikita nyo na dyan sa list ng databases yung ginawa nyo. Ito yung sa akin, EMS_DB. O kaya naman, pwede rin namang right-click nyo lang dito sa databases folder, then click New Database. Add lang kayo ng database name. For example, sample_DB. Eto na siya. Diba? May simple way naman pala bakit pinapakita ko pa yung query. Ganun talaga para alam nyo parehas, diba? Delete ko na. Next, create tayo ng table. Remove nyo muna tong naunang query. Create table ems_db.dbo.tbl_employees. So, huwag nyo kakalimutan yung DBO before the table name. DBO stands for Database Owner. Yan yung default schema in SQL Server. Next, open and close parenthesis. Sa loob niyan, yung column names. ID, then yung data type, int or integer. Next, last name, varchar naman. Yung length, 50. Next, first name, varchar ulit, length is 50. And middle name, varchar ulit, tapos 50 lang din yung length. Okay na yan. Sample lang naman to. Semicolon. So, ayan na lang muna. Since sample ko lang naman din to, ganyan yung paggawa ng table. Click Execute lang. Check natin kung pumasok yung table sa EMS_DB. Ayan. Or pwede rin namang right-click nyo lang dito sa tables under ng EMS_DB and click New Table. Tapos, lagay nyo lang yung column names, data type, and kung i-allow nyo ba yung nulls. For example, ID, last name, first name, and middle name. Tapos, data type, varchar 50. Lahat yan varchar 50. Tapos, okay na to. Control S. Magdi-display na to. Provide lang kayo ng table name and then done. Ganun lang. Di ko natututuloy since may table na ako. Pero ganun lang guys. Diba? Next, lagay tayo ng laman. Insert into EMS_DB yung DBO. DBO.table name TBL_employees. Open and close parenthesis. Lagay nyo dyan sa loob yung column names. ID, last name, first name, and middle name. Tapos, values, open and close parenthesis ulit,
Sa loob niyan is yung gusto nyong ilagay dun sa columns. So, first is yung ID, 1. Next is last name, De La Cruz. Nakapaloob siya sa single quotes. Next is yung first name, Juan. And last is yung middle name, Santos. So, nakapaloob din sa single quotes itong first name and middle name since string sila. Click execute. Ayan. 1 row affected. It means na-insert na siya. Pasok pa tayo ng isa. ID, 2. Last name, Robles. First name, John. Middle name, Romero. Execute. 1 row affected. So, okay na. Or pwede rin namang, ayan na naman yung pwede rin namang. Or pwede rin namang right-click nyo lang sa table nyo. Then, click this Edit Top 200 Rows button. Tapos, ayan na. Pwede na kayong mag-insert and mag-edit at the same time. O, magta-type ako ng random letters. Ayan. Okay na. Next, select naman natin yung data. Ano ba yung query sa pagsaselect? Delete nyo muna to. Select all from ems_db.dbo.tbl_employees. Semicolon. Execute. At ayan na yung result. Na-display lahat ng in-insert natin sa tbl_employees. Pwede rin naman ganito. Right-click nyo lang sa table and click nyo to. Select top 1,000 rows. May easiest way din, di ba? So that's it, guys. Ganyan lang mag-install ng Microsoft SQL Server and SSMS. May additional pang pag-create ng database and tables. Thank you guys for watching.